Blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 157 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. Today is May 6, 2026 and yung title ng devotion natin ngayon ay patungkol sa God in Crisis. Or crisis. So yung character natin na tatalakay ngayon ay patungkol kay Ahaziah. And si Ahaziah matatagpuan natin dito sa 2 King chapter 1. So it says, the Lord's judgment on Ahaziah. So si Ahaziah, siya yung anak ni Ahab. Ito nga yung tinalakay natin kahapon. So sa verse 1, after Ahab's death, Moab rebelled against Israel. Now Ahaziah had fallen through the lattice of his upper room in Samaria and injured himself. So he sent messengers saying to them, go and consult to Baal-zebub, the god of Ekron, to see if I will recover from this injury. But the angel of the Lord said to Elijah the Tishbite, go up and meet the messenger of the king of Samaria and ask them, is it because there is no God in Israel that you are going off to consult to Baal-zebub, the god of Ekron? Therefore, this is what the Lord says, you will not leave the bed you are laying on. You will certainly die. So Elijah went. And now para naman sa ating katuruan, number 1, crisis has both internal and external dimension. Yung crisis may iba't ibang dimension siya, pwede sa mental, emotional, or physical. From the scripture, si Ahaziah, he faced layered of crisis. He succeeded to his father's throne, but yung Moab na under of rulership ng kanyang amang si Ahab, nagrebelde naman sa Israel. So nagkaroon ng kaguluhan. Merong external problem. At the same time, he faced injured because he fell through lattice. Ngayon ay mayroon naman siyang internal crisis. Ito yung physical. So si Ahaziah, ito yung na-experience niya na magulong kaharian at the same time wala siyang magawa dahil bedridden siya. And pangalawa, people are often torn between God and other alternatives. So people are often divided when there is crisis. Madalas nalilito kanino aasa, sa Diyos ba o sa ibang alternatibo. Pero more often people rely on other alternative kasi meron yung mga tao na thinking na mas madali magtiwala kapag nakikita. So example from Ahaziah decision, instead na magkonsulta siya sa one true God, he come before other God kay Beelzebub nga, at yung Diyos ng Ekron. Yung Ekron, one of the major cities ng Philistine. And in today's example naman, kapag tayo ay aborido na, magulo na yung isip natin, yung sobrang dami ng problema, ang unang iniisip natin, yung kung saan yung taong pwedeng makatulong sa atin, yung taong pwedeng utangan, kaysa idulong natin sa Diyos yung ating mga problema. Ayun yung today's example. And for the point number 3, God asked, is it because there is no God? At yung tanong ng Diyos kapag, ito yung magandang tanongin natin sa ating mga sarili every time we face challenges, yung mga problema. Yung papunta na nga yung messenger nitong si Ahaziah para mag-inquire dito sa prophet ni Beelzebub, hinarang siya ni Elijah. Ito nga, si Elijah, siya yung propeta ng Diyos, si Yahweh. At sinabi, is it because there is no God in Israel that you are going off to consult Beelzebub, the god of Ekron? Ano ba ibig sabihin ng tanong na ito ng Diyos? Wala bang Diyos sa buhay, Diyos na buhay para sa Kanya tayo unang dumulong? Bakit sa atin mas nauuna pa natin isipin yung mga magulang, kapatid, or kamag-anak natin, mga kaibigan natin na pwede nating mahingi ng tulong kesa sa Diyos? Kaya magandang tanong every time again na we become anxious of everything. Is it because there's no other God kaya dudulong tayo unang-una sa mga taong pinagkakatiwalaan natin, hindi sa Diyos? Wala bang Diyos na buhay para lapitan natin? Magandang tanong to. So, dapat pinapractice natin itong itanong sa ating sarili para ma-practice din natin ating sarili na tuluyang magtiwala sa ating Diyos na buhay.
And now, para naman sa ating application, ano ba, or paano ba natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number one, choose God, especially in times of crisis. Una nating piliin ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon, lalong-lalo na sa time of crisis. Because this is what God's want. And God is generous. Mas nalulugod ang Diyos kapag natututo tayong lumapit sa Kanya. This is also an act of faith. Mas pipiliin natin ng Diyos kaysa sa iba't ibang alternatibo na meron sa paligid natin. Unahin mo si Lord sa lahat ng pagkakataon. That is our greatest act of faith. And pangalawa, ito yung pinakamaganda, remember that alternative to God are merely illusion. Itong thinking na uunahin mo yung ibang tao kasi tutulungan ka nila in the future, tutulungan ka nila sa oras na pangangailangan mo, ito yung mga boss mo, yung kapatid mo, or mga kaibigan mo, etc. Those are merely illusion. Illusion lang yung pagtulong nila sa'yo. Remember, God can use people to reach other people. Kaya hindi mo masasabi na dapat unahin mo yung taong makakatulong sa'yo. Dapat unahin mo ang Diyos na tutulong sa'yo at gagamitin niya yung mga tao para gantihan ka sa tulong ng Panginoon. Kasi ang Diyos, siya yung umaabot sa mga tao, siya yung nagbe-bless sa mga tao. Ang Diyos kayang-kaya niyang hipuin yung puso ng iba't ibang tao kahit pa maging kaaway mo para tulungan ang mga dumudulong sa kanyang tulong. Kaya sino ang iyong taong inuuna ngayon na sa tingin mo kasi tutulungan ka? Are they worth pursuing than God? And this is a good practice na hindi tayo humingi ng tulong sa ibang tao, kundi sa Diyos lang. Dahil remember, ang Diyos ang gumagamit ng tao para tulungan tayo. God is in control even on the times of crisis. And lastly, for point number 3, make decision based on the truth that God is with us. Hindi lumalayo sa atin ng Diyos. Marahil yung presensya niya ay hindi natin nararamdaman, may pagkakataong ganun, pero ang Diyos hindi tayo inaabandona. Bago ka gumawa ng desisyon, malit man o malaki, always think first God. First, God is with us. He is in control. Sa Diyos tayo unang lumapit. And again, hindi sa mga tao or sa mga bagay na sa tingin natin na mas makakatulong sa atin. And now, para naman sa ating reflection, how does the existence of God of the Bible change the way we think and act? And before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray. Our Father in heaven, sovereign God, please help us, Lord, na hindi lumayo sa inyo, na piliin kayo, Panginoon, whenever there is crisis in our life, Lord God. And even on the good days, Lord God, tulungan mo kami na tumawag sa iyo, lumapit sa iyo, at magpuri sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, i-direct niyo ang aming mga puso patungo sa inyo, patungo kay Jesus Christ. I-align niyo kami, Panginoon, sa inyong kagustuhan. Panginoon, tulungan niyo kami, Lord God, na i-guard yung aming heart for chasing false alternative, Lord God, na nangangako sa amin ng kagandahan, pangyayari, pero ang totoo, Panginoon, ay naglalayo sa amin sa inyo. Panginoon, always teach us, Lord God, na i-pursue kayo, Panginoon, kaysa doon sa mga false alternative. Lord, we thank you always in everyday, Lord God, sa mga biyaya mo, sa grace na binibigay mo sa amin, Panginoon. And Panginoon, help us to point others to closer to Jesus Christ. And ayun lang po, in Jesus' name, I prayed. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at patututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.